Welcome to Sir Win's Accounting Lectures. Today, magkakaroon tayo ng pen and paper video problem solving patungkol sa Lecture 04, Notes Receivable, Non-Interest Bearing Note, Uniform Annual Payment. Actually, nasa description ng mismong video lecture na ito yung problem under discussion. Kung gusto mong sagutan ng solo at balikan ang lecture na ito kapag tapos ka na, mas mabuti. Kasi, ang accounting ay natututunan not by mere listening, but actually by you doing the problem solving. Pero kung may sagot ka na nga, simulan na natin. So again, Lecture 04, Notes Receivable, Non-Interest Bearing Note, Uniform Annual Payment. And here is our problem. On January 1, 2024, Elsa Dedal Corporation sold an equipment to Camille Tiongco Corporation. In lieu of cash payment, Tiongco gave Dedal a 3-year 600,000 note. The equipment has a cost of 500,000 and accumulated depreciation as of January 1, 2024 of 150,000. The note is a non-interest bearing note and the prevailing rate of interest for a note of this type is 14%. And the principal amount is to be paid in 3 equal annual installment of 200,000. So the present value of ordinary annuity of 1 for 3 periods at 14% is 2.3216, and here are the requirements. Letter A, compute for the following as of December 31, 2024. The gain or loss on sale of the equipment, the interest income, the current portion of the notes receivable, the non-current portion of the notes receivable, and also prepare the entries for 2024. Una, liwanagin natin. Ang sabi sa problem, this note is non-interest bearing note. Paano mo malalaman yun? Simple lang. Kapag binasa mo yung problem, let's say yung first paragraph dito, wala kang makikita na mayroong interest yung note. Ang sabi lang dito, 600,000 note. Therefore, non-interest bearing siya. Okay? Sa pag-solve ng problem, lalo na kung long-term yung note, hindi ka papayag na walang interest yan. Kailangan mong ihiwalay sa 600,000 yung totoong principal at saka yung note. Kasi walang pautang na walang interest, lalo na nga kung long-term. Ngayon, sinabi rin sa ating gagawin, there is a uniform annual payment. Paano mo naman nalaman na may ganyan? Kasi sinabi rin sa problem, di ba? 600,000 yung note, pero babayaran 200,000, 3 equal annual installment. Kaya therefore, there is an annual payment uniform. Kasi 200,000 each for 3 years. Na pag minultiply mo yung 200,000 sa 3, babalik ka dun sa face amount ng note na 600,000. Okay, sana maliwanag po. Ngayon, sagutan na natin. Again, sa letter A, ang unang pinapakwenta is the gain or loss on sale of equipment. Okay? Paano malaman yun? Siyempre, kukunin natin yung selling price. Yung selling price nung ating ibinentang equipment. Ay ano bang natanggap mo? Diba ang consideration received is yung notes receivable. Yung notes receivable amounting to 600,000. Pero, hindi talaga yan yung value ng note dahil may nakatagong interest dyan. That's why we are going to discount. O, paano gawin yon? Aalamin mo muna ano ba yung note. Siya ba ay isang beses babayaran? Term lang ba siya? One time? O series of payment? In this problem, series of payment kasi nga 200,000 every year. Therefore, ang discounting ng note, hindi mo gagamitin yung pinaka-total amount, but rather, yung kanyang installment payment na 200,000. I-multiply mo siya gamit itong present value of ordinary annuity of 1, which is 2.3216. Yan ang gagamitin kasi nga there is a series of payment. Sana po maunawaan ang pagkakaiba ng PB of 1 at ng PB of OA of 1. Na kapag ka itong PB of OA of 1 ay ginagamit kapag ka may installment payment na pare-parehas. Yung PB of 1, dun sa mga ibang video lecture natin ay ginagamit kung sakaling ang payment ay isang beses lang. Ay dahil ito paulit-ulit, again, yung kanyang equal annual payment multiply by the PB of OA of 1 na 2.3216 para malaman po natin yung kanyang present value para maihiwala yung interest. O solve na lang po natin. So 200,000, okay, multiply by 2.3216, the answer would be 464,320. Yan talaga, dyan mo talaga nabenta yung iyong equipment. Ikinukumpara yan sa cost mo, sa carrying amount. Okay, sa carrying amount ng equipment. Na basically, yan na nga yung cost less its accumulated depreciation. Ang cost ng equipment, ang sabi sa problem is 500,000. Okay? At meron siyang accumulated depreciation nung moment na binibenta mo, January 1, amounting to 150,000.
So you get the difference. The difference is the carrying amount, kung magkano talaga yung totoong puhunan dun sa pagbebenta. Okay? 500,000 minus 150,000, we will get the 350,000 na carrying amount. And then ima-minus po natin yan dun sa selling price na 464,000 to determine whether there is a gain or loss on sale. So minus na po natin sa 464,320. So the answer would be 114,320. Huwag nyo na lang pansinin yung sign kasi binaliktad ko yung solution. Ang punto, mas mataas yung selling price kaysa sa carrying amount. That's why there is a gain on sale of equipment. Okay? Let's move on to the question number 2. Ito nga pala yung 1. So the question number 2 is compute for the interest income. Tingnan mo, non-interest bearing yung note pero meron daw interest income. Okay, paano yun? Kapag ganyan ang mga tanong, interest income, kailangan nating gumawa ng amortization table. Dapat alam mo yung format. Depende ang amortization table sa kung anong klase ang ina-amortize mo, anong klase ng note. In this case, installment payment. That's why ang kanya pong format, meron tayong date. Okay? We have here the annual payment, but in this case, dahil tayo nagpautang, ang tawag dyan ay annual collection. And then we have to get to put the interest income. Yan, the amortization. At sa bandang dulo, nandyan yung kanyang present value. Iba-iba nga pala yung problem na sinagutan natin dito sa topic na to, sa notes receivable. Iba't ibang klase ng behavior ng notes. Okay? Sana makita nyo yung mga pagkakaiba ng mga format. Okay? Kasi paglipas natin sa iba-iba pang topic, lagi tayong mag-a-amortize. Maraming mga topic na tinatamaan itong ganitong klase ng solution. Dapat ma-appreciate mo na alin ang itsura ng table na gagamitin mo. Na depende yon sa klase ng note na meron, yung ina-amortize mo. Okay? So, gawin na lang natin para mas ma-appreciate natin maya-maya. So, nagbenta ka January 1, 2024. Okay? Ang note mo nun, ang kanyang present value, di ba itong 464,320. Ang purpose ng amortization sana, ibalik ito sa kanyang face value. Di ba ang face value niya, 600,000? Di ba nandito 600,000 siya? Gusto mo siyang maging 600,000 paglipas ng panahon after 3 years. Isulat natin yung 3 years. So, 2025... 2026 hanggang 2027. Gusto mo sana sa 2027, 600,000 na siya. Ganun yung purpose ng amortization. Ang problema, hindi yun mangyayari. Bakit? Kasi nagbabayad ka ng 200,000 every year. Therefore, paglipas ng panahon, magiging zero yan. So kung sakaling there is a uniform annual payment, kung may uniform annual payment, ang gagawin mo sa amortization table ay maging zero siya sa dulo, yung kanyang present value. Kasi nga nagbabayad ka. Kaya nga dito sa table, merong column na annual collection. Kasi nga, nagbabayad ng 200,000 every year. Okay? Ngayon, magkano po yung ating interest? Hindi naman nababago yung paraan ng pagkikwenta ng interest. Whatever is the present value, it will be multiplied by the rate. In this case, the prevailing rate is 14%. So, gawin na po natin. Okay? 464,320 multiplied by 14%. Okay? What will be the answer? 65,000. Okay? 65,005 na lang, around na lang natin. Tama ano? And then ano po ang rule sa interest? Ano? Kapag ka nagkaroon ng payment, 200,000, nauuna ang interest bago ang principal. Yung principal, yun yung dahilan kung bakit magiging zero kasi nagbabayad ka. Yun yung amortization therefore. Okay, solve na lang po natin. 65,005 minus 200,000. The principal would be 400. Okay, paano mali yung aking ginawa? So again, ulitin natin. 200,000 minus 65,005. Therefore, the amortization for the principal would be 134,995. O yan yung sa principal natin. Okay, again, siya ang magiging dahilan kung bakit bababa yung present value. Kasi nga, nagbabayad ka ng 200,000. So therefore, minus 464,320 after 1 year, yan na yung balanse nung utang nila sa'yo. 329,325. At yung process ay uulit-ulitin mo lang naman. Okay? Magkano na ngayon yung magiging interest income? So ito na po yung magiging basis natin, yung bagong present value. Multiply by 14% kasi nga yun yung effective rate, di ba? Yun yung prevailing rate. So the interest next year would be 46,105. Okay? Ayan. So, napansin nyo, bumaba. Natural. Kasi nga, nagbayad ka ng principal, di ba? Interest, bababa kasi nagbabayad ka ng utang, Okay? Nakakakolekta kasi tayo, Ngayon, how much now is the amortization? 200,000
minus 46,105. That will be the new, okay, amortization. 153,000. Okay, 153 po yan. 153,895. Na magiging balance dun sa principal. Yun yung ima-minus natin. So, i-minus po natin dun 329,000. Okay, 325. Okay, so therefore, 175,430 ang natitirang present value niya. Na next year, magbabayad ka ulit. At yan yung mawawala, di ba? So therefore, yan yung ilalagay natin dito sa amortization ng principal. 175,430. Na basically, siya rin naman yung base ng ating interest na 14%. Ang ating interest dito, 24,560. Pag kwinenta mo yan. Pero may pagkakataon kasi hindi yan babalanse. Okay? Kasi nga, maaaring merong rounding error dahil pinutol natin yung factor. Tama? So therefore pala, ang inilalagay na lang na interest income kapag kadulo is yung balancing figure na lang. So 200,000 minus itong amount na to, 175,430. Therefore, that would be 24,570. Ulitin ko yung computation ko kanina, 175,430. Di ba dapat ito ang magiging basis ng interest? So multiply by 14%, the answer would be 24,560.20. May counting pagkakaiba kasi nga merong rounding error. Sa bandang dulo, ginagawa na lang po yung pambalancing figure. Okay? So yan. So natapos na ang ating amortization table. Naging zero na nga yung ating notes receivable na 600,000. Okay? Ngayon, sagutin na po natin yung tanong sa number 2. How much is the interest income? The answer is 65,005. O bakit yun? Kasi nga, di ba, ito yung base natin. Lumipas sa isang taon, ito yung naging takbo ng panahon. Di ba, ang January 1, 2025 is the same as December 31, 2024. Therefore, okay, ito ngayon yung interest. Kasi nga, di ba, okay, basta yun, lumipas yung panahon. Kasi nga, may interest itong totoong value ng note na 14%. Okay? Too much for that. Let's answer number 3. How much is the current portion of the note? Di ba yung kasunod na tanong? Current portion. Magkakaroon na ba ng current portion? The answer is yes. Kasi nagbabayad ka every year. Alin daw ba ang babayaran mo every year? Kung naalala nyo, ito po yung balanse ng ating note noong December 31, 2024. Ito. Total ito ng current and non-current. Ang tanong, okay, alin dito ang current? Sabi, next year, magbabayad ka ng 200,000. Pero, hindi talaga to lahat sa note. Kasi yung 46,105 ay para sa interest. So lumalabas, ito talaga yung sa current portion. Okay, kasi nga 200,000 yung babayaran mo. Ay isang taon na lang naman ang pagitan. Di ba ganun yung ibig sabihin ng current? 1 year yung paglipas ng panahon. Dapat sana 200,000 pero part nun ay interest. Kaya therefore, yung natitira sa principal is 153,895. Yan yung current portion. Okay, sana maliwanag po yun. Now, kwentahin din natin yung kasunod na tanong, number 4. How much is the non-current portion? O, paano po yun? Again, ito yung total value ng note. O, total ng note is 329,325 kasi nagbayad ka ng unang 200,000. Nalaman na kanina na ang current portion ay itong 153,895. Therefore, tama ba kasi ito yung total na yung matitira ay para sa non-current portion. And how much is that? O, solve po natin. Pero mamaya, makikita nyo rin naman sa table yung sagot. Okay? 329,325 minus the current portion of 153,895. The non-current portion is 175,430. Kasi ito yung babayaran the following year. O, di ba? Ito na nga yun, di ba? O, ito yung principal na binabanggit ko kanina. Ito yung babayaran after 1 year, kaya siya yung current. So therefore, isang beses na lang naman magbabayad. So yung natitira, malamang yun na yung non-current portion ng note. Okay, sana po maliwanag yung pagkakaiba ng current and non-current portion. O, nasagutan na yung requirement letter A. Let's move on to the requirement letter B, which is prepare the journal entries. Okay, alin ang una nating gagawan ng journal entry? Malamang yung bentahan nung January 1, 2024. We are going to debit notes receivable. Bakit? Kasi nga nakatanggap tayo ng notes receivable, di ba? Magkano? 600,000. Di ba yun yung note natin, di ba? Dito sa taas. O 600,000 yung note. Okay? Ngayon, nagbenta tayo ng equipment, kaya therefore mawawala itong accumulated depreciation. Ang value niya, 150,000. Binenta mo yung equipment, so therefore you are going to credit equipment amounting to 500,000. Sinabi kanina, there is a gain on sale. So therefore, you are going to credit gain on sale of
equipment amounting to 114,320. Hindi pa yan balanse. Kasi nga, may isa pang nawawala dun sa entry natin, yung tinatawag na unearned, okay, interest income. Ano yan? Ano yan? Okay? Hindi ba nga yung 600,000 ay non-interest bearing, pero hindi naman talaga totoong walang interest, meron. Nalaman mo na yung walang interest ay 464,320. Kaya therefore, ima-minus mo siya doon sa 600,000 para malaman mo yung nakatagong interest. O gawin na lang natin, minus 464,320. The unearned interest is 135,680. Unearned pa yan, unearned interest income, kasi hindi pa naman lumilipas yung panahon. Kinakailangan mag-move yung time para yung unearned maging earned na siya. Because interest is a function of time. Tumuloy tayo, gawin natin yung sinasabi natin. Pagdating ng December 31, 2024, magkakaroon ng collection, di ba? So you are going to debit cash and you are going to credit notes receivable. Sinabi sa problem na nakakakolekta ka ng 200,000 every year. So therefore, yun yung i-entry mo. Ayan, debit cash, 200,000. Credit notes receivable, 200,000. Pero, ito pa isang binabanggit nga natin kanina, meron nga kasing interest kasi lumipas na yung panahon. Magkakaroon ng amortization. So, debit, unearned, interest income, and you are going to credit interest income. O magkano? Di ba kunenta na natin kanina, ang interest mo talaga, 65,005 pesos. Okay? Yan na yun, yung nawala na dun sa unearned, naglipat na sa earned kasi lumipas na yung panahon bilang patunay na lahat ng unearned, ng note, na non-interest bearing na note, lalo na kapag long term, may interest talaga sila at yan po ay ating nare-recognize paglipas ng panahon at the end of the reporting period. So I believe marami na po tayong nabanggit dito sa ating discussion na to. Meron ka na natutunan. Sana ma-appreciate nyo yung iba't ibang klase ng amortization table kasi kailangan talaga siya lalo paglipas ng panahon. So yun lamang at maraming salamat.